Welcome sa aming afternoon delight with Fred and Ka Anton. Mainit itong aming pag-uusapan dahil unang-una, may nahuli sa Hong Kong. Dalawang Pilipino, isang Malaysian, isang Taiwanese at isang Chinese national. May natanggap tayong tip, Fred. Oh, what about? Ang pasimuno daw tatawagin na lang natin sa alias na Queen Bee. Oh, Queen Bee. Queen Bee. Bubuyog na malaki. Ano tawag sa atin yan? Yung reyna ng mga bubuyog. Queen Bee. Queen Bee, di ba? Pukyutan? Pukyutan. May sting. Yun daw ang may pasimuno nun. At yung dokumentong dala-dala, insufficiente. 3 lang dokumentong dala-dala. Sino naman na nag-provide ng documents? Siguro galing kay Queen Bee dahil kumpiyansa yung dalawa o yung 5, kumpiyansa sila dahil nga magaling Ba't parang 3 lang ang nahuli? 5 sila. 5 sila? Nasa Interpol custody na nga daw ngayon. Ng? Interpol. Doon o dito? Interpol doon. Alam mo yung Interpol, yung International Police. Siyempre, napaniwala yung dalawa, di ba? Yung Pilipino na lang pag-usapan natin. Okay. Isang 68 years old na matandang lalaki at isang 38 na babae. Nasabi yun daw ay abogada. Naku po. So, siguro napaniwala nga naman. Madali kasi tayong maniwala. Gusto nating maniwala. Pero teka lang saglit. Speaking of the other person, which is lawyer, how come naniwala siya kaagad? Kung lawyer man siya by profession, of course you have to scrutinize the documents. Baka naman customary lawyer. Ayun lang. Ano yung lawyer na yun lang. Customary, yung kagaya nila Dato Adlaw. Oo. Sino pa ba yung isa? Yung Bae Lourdes. Si Bae Lourdes. Oo. Nahuli rin sila, di ba? Kasi nahuli din. Usurpation of authority. Baka nga lawyer. Pero sa ano lang. Customary. Oo. Gaya nga nung panahon ni Dato Magsisibya Oo, di ba? Naalala mo. May judge pa sila. Kala ko totoong judge Yun pala, customary judge. Customary lang. So, hindi pwedeng i-apply yun. Itong si Queen Bee, magaling magsalita. Sabi niya, papademonetize daw niya lahat ng mga currency kasi mga fiat. Oo nga, nasarinig ko nga, sinabi doon sa ano niya, live. Tapos may mga iba pa rin mga lumalabas ngayon. Gaya nga, tinatanong sa akin ni kaibigan natin dito. Dito? Sa Iloilo, Kung ano raw ang take ko doon sa isang foundation. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko kilala yung foundation na yun. Ano ba binanggit niyang foundation? BPL Foundation yata yun. BPLM? Parang gano'n. Ano ba ibig sabihin ng BPL? Ano ba yung naalala ko yan noon Kasi parang may nag-approach sa akin yan. Pero hindi ko binigyan ng attention. Ngayon, pagdating din sa mga foundation, sasabihin may lalabas na pera dahil... Yung BPLM kasi ano yan Bagong Pilipino Maharlika. Okay. Foundation. Na sinasabi ang nagtayo daw, ang nag-spearhead dyan, yung First Lady. Alam mo na yun. Ganun man, hindi naman yun ang ating, kumbaga, focus. Hindi tayo nakafocus dun, so wala tayong may comment kung ano ang take natin tungkol sa BPLM na yan. Ang atin ay more on dun sa itong pagpapalabas nga ng kayamanan kuno na tila si Trump interesado na rin. Ano papansin mo kay Trump? Kasi dito, okay. Speaking of that. Bigyan ko muna ng premise. Okay. Pinahinto na yung mga USAID Okay. Wala na. So kung ikaw nasa isang foundation na maasa ka ng aid, okay, yes. May hirapan ka. Of course. Tapos ito pa ngayon, pinakamaganda. Pupunta sila ng Fort Knox, aalamin kung may ginto nga ba talaga. So anong basa mo dyan, Fred? Ganito yan. Naalala mo noon nung time pa ni FN, nagkaroon ng agreement yung 3. Diba? Si Kennedy, si Sukarno at si FN. So during that time, yung gold mismo na kinuha, dinala yun sa Fort Knox. Sa Fort Knox dinala yun. Okay. But, as years go by, nung nagkaroon na sa kay Nixon, di ba,
ipinalit ni Nixon from gold standard, inilabas ngayon yung pera from gold. So, naging piyak tuloy. Ibinase sa black oil. Okay. So, doon na nakabase ngayon yung pera ng Amerika sa oil. So, yun na nangyari. Kaya tayo nagkaroon ng manipulation. Dahil manipulated ngayon yung yung currency. Currency system. Dahil lang Currency Federal system. Reserve. Isa Oo. pa rin yan. So, diyan ngayon bumalik si Trump. Kasi kailangan niya munang alamin kung nandoon pa yon. Eh kung wala, malilintikan sila. Dahil Siyempre. Malilitikan sila. Saan yun dinala? Magtatanong ngayon si Trump, saan yun dinala? And besides, mawawalan talaga ng value. Lalabas na talagang totoong fiat nga yung ginagamit. Yes, correct. Pinaikot lang sila ng Federal Naikot lang Reserve. siya. Now, remember, may lumabas din na balita. Mm. Di ba may galing ng United Kingdom? Yes, naginto yes. Bakit dadalhin doon sa Ba't US? dadalhin sa US? Ba't dadalhin sa US? From Bank of Anong take mo England, dyan? dadalhin sa US. Anong take mo ngayon dyan? Yan ang hindi ko madig din eh. Ano sa tingin mo? Ganito yan. Ah. Ito masaya to eh. Ah. Bank of England, dadalhin ng US. Remember, Christopher Columbus is what? Di ba British? Hindi ko alam. British! Si Christopher Columbus. Hindi ba siya Portuguese? No. Si Marco Polo ang Portuguese. Oo, yun. Okay. But, nung expedition si Columbus, di ba nakarating siya ng Amerika? Mhm. At which, nirename niya yung land, Amerika nga. Hindi naman Americus Vespucci. Oo. Parang gano'n. Oo, ganon. Which is, kaya naging Amerika yan ngayon. Okay. But the original inhabitants during that time dyan, yan yung mga Mexican ngayon, which are natives of that land. Tsaka yung mga American Indian. And they are called the red. Redskin. Kasi redskin sila eh. And remember, nung time na yan, meron ng gold mining doon. Yes. So, meaning, lahat ng ginto ng time na yon na nung kinanker ni Columbus yan, dinala niya rin pabalik doon sa England. So that's why it is right, prim and proper, na yan, ibalik din nila kung sino may-ari. Just like what happened nung ibinalik din nila yung assets papunta dito sa Asia. Kasi hindi naman kanila eh. Ganon din yung asset galing ng Africa. Make sense kasi mother country nila yung UK, di ba? Yes, mother country Ang Inglaterra, nila. Oo. mother country Mother nila. country. And So it makes sense na baka pinahiram nila yung ginto nila doon sa UK at ngayon sinisingil na. sinisingil na. Kailangan mong ibalik talaga. Hindi sa'yo eh. Kaya nagkaroon ng manipulation eh. So now, i-ano ngayon yan para maayos. Eh kailangan naman din nila ibalik. Takot lang nila kay Trump. Tama. At alam nyo, isa pa rin sa mga sinyales yung diniklara ni si Trump as king. Okay. Remember. Messiah. Now, Hindi lang basta any Jewish organization, kundi ng Sanhedrin. Yung bang council ng council, okay. Now, remember, Jewish Council. as what I have told you before, Hmm. sinabi ko na sa iyo, sa makabagong panahon natin ngayon, si Trump ay si King Hiram. King Hiram. Okay. The one that brought back the treasures. Or si King Cyrus. Sabi kasi parang sa Isaiah, siya si Cyrus. Well, I did not see on that perspective. Hindi pero sa iyo sinabi mo Oo. si Hiram. Okay. Okay. Now, so since, remember, in 2017, di ba, na may binalik din siya rito. At alam mo naman kung sino presidente during that time. Duterte. Dito sa atin. So, yun yung start. Yun yung start. So, ngayon, ito na yung ending process na ng pagbabalik. Kasi naaayon lahat yan eh. Kung anong dapat maganap. Now, remember ngayon, si Trump, hindi lang yung yung tinanggal niya na yung USAID. Umalis din sa WHO. Yes. Diba? At saan ang headquarters ng WHO? Kasi pinamumugaran din ng mga private enterprises tulad ni Bill Gates, nila Bloomberg, at ang agenda nila ang Saka ang tinutulak, ang hindi itinanim nila dyan sa WHO,
Si Tedros. Si Tedros, which is also a communist. Okay. So, hindi gagawa ng matama yan. So, saan ba umaasa ang WHO ng funding? Sa Amerika. Oh, Kasi sila ang largest Oo, contributor. paano na ngayon kikilos yan? Pati nga daw sabi nga, yung TB program natin dito sa DOH, apektado. Next, hindi lang WHO, pati ang IRS. Tsaka yung Shake Fed. down talaga. Oh, shake down. Everything is being shaken down. Because that is dismantling the DS. Okay. So, makikita natin dito na ang panalo ni Biden intentional para sirain yung sistema at ayusin ni Trump. Yes, it is the way it Base is. sa principle ng Ordo of Chaos. Yeah, Di ba? on that principle. Because it has to be flushed out. Flash na. So to flush it out, dapat meron talagang mag-aano na May reset. may reset. So, it was necessary na kailangan manalo muna si Biden para ma-pinpoint lahat kung sino ang head nito, sino ang head nito, head nito, para sabay-sabay nang i-plus out yan. Tama ka dun. Diba? Nakikita na. At nakikita mo ngayon, kahit nung mga nakaraang mga insidente natin, mga plano nila yan, si Lolo Swab mo. Si Uncle Swab. Oo, si Uncle Swab. Wala Diba? na. Ano na, Agenda 2021, di ba? 2020. Wala na. Yung Agenda 2021 nila, o yun yung talagang, Na-COVID tayo. yan yung sinasabi ko na World War III. Which is, kasi ang World War na in-expect ng tao, akala nila yung gera na physical war, na pag nag-gera dito, isolated. But, yung World War III na nangyayari noong 2021 na yan, yung mula 2019 hanggang 2021, it was more devastating compared to World War I and II. Buong mundo Tama. collapse lahat ng government. Tapos, ang ano pa niyan yung mga military personnel na napatanggal. Napatanggal. Dahil sa ibinalik naman ayaw ngayon. magpaneknek, ibinalik. Na. Now, 2021 natapos, walang nangyari. Anong kinusunod? 2025, doon sa nila, WEF Forum. Hindi ngayon nag-succeed. Walang nangyari. O, nag-Agenda 2030 ngayon. Pero problemado na ngayon. Kasi si Soros, para lang ayaw nang i-push itong si agenda ni Ni Uncle Schwab. Oo, ni Uncle Schwab mo. Kasi yung BlackRock, Evergrande, tsaka yung isa pa, yung wala na Yung BlackRock, Nag- tsaka ano na- yung isa pa. na sila Nakalimutan ngayon? ko na. Basta Evergrande tsaka yung isa. Medyo, na. Kailan sila? Kumbaga, in Larry Fink. the whole scenario natin titingnan, yung scenario, yung barko ng DS, the boat is sinking. At kanya-kanya na ngayong isip, paano sila makakatalon to save themselves. Panahon ni Biden, kumbaga yung kademonyohan nila nagsilabasan. Oo. Na-identify tuloy sila. Identify. Kasi akala nila they forever, but hindi nila na-anticipate na ganyan ang mangyayari. So, but it is, the way it is yun na talaga yun. Kasi we have to get out na talaga, kasi ito na yung time natin. Kaya pala, hindi kumikilo si Biden pa ice cream. Ay, Mas wala. mahaba pa yung oras niya sa beach Oo. kaysa dun sa Washington. Kaya intentional talaga yun. Para sirain niya and then darating yung hero, aayusin niya lahat. Ayon dun sa kamada ni Donald Trump ngayon. At diba, nakita mo, ewan ko kung na-intercept mo ngayon, Yung alin? yung tungkol kay Barack Obama, Na, yung birth certificate niya, na fraudulent. ganun ba? Oo, inimbestagahan ngayon. Under investigation na. Ang alam ko lang si Michelle Michael. Yan nga yung under investigation. But, tinitingnan kasi nila ngayon dahil nung presidente pa si Biden, ang nagpapatakbo hindi si Biden. Si Barack, It was no? Barack. Si So Barack. there was something talaga na medyo Kaya lang siyempre dito, medyo tinitingnan ko kasi talaga bakit itong yung Prime Minister ng France,
Si Macron. Si Macron, di Eh, ba? sabi, dinimanda niya yung journalist kasi sabi ng journalist, lalaki din yung asawa mo. Lalaki din daw eh. Na, nagkanda ano na ngayon eh. Kali, Yung domino effect na, di ba? Nagkakaroon na nga ng domino effect. So remember, itong si Macron naman, isa din po sa mga ano dati, di ba? Nung time ng niknikan. Kasi, kumbaga, yung iba kasi hindi talaga to iniisip, kumbaga, wala sa ano to, wala sa minds ng mga karamihan. But, being ano na talagang inquisitive yung mind natin, nung nandoon ako sa France, na nakapasyan kami, may mga estatwa doon. Nandoon din yung estatwa ng dalawang Cain. Cain. Si Tubal Cain, saka yung isang Cain pa. Yung original. Nandun. And remember, to think, sino ang nagregalo ng Statue of Liberty sa US? Sila, sa France. Oh. Eh sabi nga daw, yung ilaw ng ganun, light daw ni Lucifer yun eh. Now, So, okay. may mga ganung conspiracy theories na Kung minsan lumalabas. kasi, medyo tayo kasi, ang colonial thinking kasi natin, pag nakikita natin puti o ano man, regardless of European, American, British, or what, basta makita natin puti, parang ang tingin natin may supremacy. Yun na nga. Di ba? Pero hindi natin naisip na we are more supreme than to them. Tsaka, Pero kasi ito, may mga bagay kasi na parang, kasi itong agenda na ito talaga, kung ano yung gusto nila, dahil sila ang direktor ng mga buhay-buhay natin, yes. napapasunod nila tayo. Kasi wala tayong alam. Tsaka nasa sistema tayo. At saka nandun tayo sa sistema. Oo. Diba? Pero ngayon, dahil nag-awaken tayo, we are already awake. Nakikita natin yung sistema nila. And the system is already going down the drain. The boat is already sinking. So what's gonna happen? Sabi ng iba, lalo na sa mga yung mga mapanatang mga relihiyon. Sabihin mangyayari na ang rapture. Isip ko, paano tayo magra-rapture nito? It contradicts to the promise. Correct. Anong rapture yung pinagsasabi nitong mga to? Kaya pala, Alam mo, nung sinaliksik ko yan, it's because na dahil doon tayo sa system, yung itinanim nila sa atin, tama yung sinasabi natin na yung agenda lagi nila is yung pagtatanim ng fear mongering. Kasi matatakot ka. para makontrol At ka habang nila. takot ka, madali kang i-control. Exactly. Right? Exactly. Di ba? Eh, pinaka-champion nga daw yung mga hindi nagpaturok tulad natin. Oh, yes. Now, so kung makikita natin dito, yung bang sinasabi natin na natatakot yung tao kasi sasabihin, magugunaw ng mundo, magra-rapture na, kailangan sumama ka dito, ganito, ganyan. Kung hindi ka talaga matatakot ka, pero kung alam mo mangyayari, hindi ka matatakot kasi walang rapture na mangyayari. It contradicts the promise. Ito na nga ang dapat nating abangan dahil kapag tinanggap na tinanggap naman ni Trump na king siya eh. Yes. Diba? Why? Why? Remember, nung hindi pa siya presidente, I don't think kung nakita mo yung mga pictures. There was a picture na pumunta siya ng Jerusalem. Yes, and then nag-truth siya ng skull cap. Yeah. Humarap siya dun sa Wailing Wall. Oo. So, hindi mo gagawin yun kung hindi ka Jew eh, di ba? Kung hindi ka baptized na Jew eh. Hindi ka tatanggapin doon. Pero that is only on the geopolitics. Palagay mo na symbolical lang yun. Symbolical lang. Pero itong matindi dyan, kapag inassume niya na yung nakapataw o nakaatang doon sa titulo na king siya, King of Peace, Prince of Peace, Messiah. Okay. Yan na ngayon. Yan na ngayon. Dito tayo papasok. Yan na ngayon papasok yan. Now. Apektado siyempre yung mga tri-religion na yon. Oo. Jewish, Muslim, Abrahamic religion. Abrahamic. Kasama na yung Christianity. Mapipredict naman yun. Mapipredict natin yun.
kapag binasa mo yung Isaias, kung anong gagawin niya doon, mapipredict natin. Dahil either na sila ang susunod dun sa sinasabi sa prophecy para magkaroon ng katuparan yung Isaiah, or talagang mangyayari para matupad naman yung nakasulat doon. Oo. It's either na sila ang susunod, di ba? Pero it seems na sila ang susunod para maisakatuparan yung mga nakasulat doon sa Isaiah 90 pataas. Kasi siya na nga daw ang haring Shiro. Kaya dahil dun sa assumption niyang yun, Fred, makikita natin yung Gaza pinag-iinitan niya dahil ibibigay niya yan sa Israel. Whatever na magiging outcome, may magiging madugo pa rin. Pero ito ngayon, pagdating dun sa wealth of the nation, Okay. dahil may pangako ang Diyos, Oh, yeah. Correct. sinasabi kailangan mo nang di ba, naririnig natin no? Sinasabi ng mga na-interview natin kailangan mo nang matubad ang isang premise para masundan yan ng succeeding another prime premise at mauuwi doon sa pangako ng Diyos na yung Okay. Tama. mga wealth na yan ay ipamamahagi. Sige. But, Anong take mo dyan? remember, doon sa premise na yan, bago yan mangyari muna yung war, yung physical war. Yes, Tapos exactly. na. Absolute. Mangyayari yung pandemic. Na naman. Tapos na. Tapos na. Okay. Mangyayari yung head of the state o yung mga leader ng bansa unti-unting mawawala. Mhm. Sinong mawawala? Yung mga prominente sa yung sinasabi na 7 ulo ng dragon. Ayan. O, yan, wala na yun. Wala na ngayon yan, basically. Aha. Di ba? O, narinig mo ba ngayon on the deathbed na si Si Papa. Last na yan. So let's consider everything is done. Magiging ano pa to, Fred, exciting kapag ang pangalan nito, si Antonio. No. Well, set aside muna natin yung yan. ating kardinal na bishop cardinal ang di ba? So now, ito kasi may mga military codes na naririnig natin. Ewan ko, naririnig mo rin yan. Yung Mga military codes. codes o Code. okay, sige, Okay. coach. Like for example, yung Drain the Swamp, Ayan, okay. Project Bluebeam, Project Houdin, Ah. mga ganyan, di ba? Floodgates, Mm. mga ganyan. So, ito kasi, ginagamit yan ng mga codes kasi these are the codes to dismantle yung DS from the start. Mhm. It's part of how they dismantle it. And right after that, nung matapos na kayo yan, di ba noon na binabanggit ko sa'yo, there will be a king on the west and the king on the east. Diba? Alright. Ayan na ngayon si Trump. West yan. Yung sa east na lang ang problemahin natin. Wala pa. Wala pa lumalabas. Kasi kailangan, yan Joas and Boaz, di ba? Yung pillar Pillar. Hindi makakatayo yung isa kung walang katuwang. Wala. Alright. Maganda yan. So ngayon dito, makikita natin, ano ba sinasabi doon bago yan maganap? Bago ito maganap lahat, meron mo ng Exodus. At nakikita natin ngayon, Sa ang Gaza. ginagawa ni Trump, merong Exodus. Meron nga, Di ba pinapauwi yung mga umuwi na kayo sa inyong mga bansa. Di ba? Nagkakaroon na ng Exodus. Bakit? Kasi kailangan na yan. Kailangan ka doon, bumalik ka na kung saan ka galing. Kasi lahat naman tayo magiging at par na. Kung baka magkakaroon na tayo ng ganyan, ng level, hindi wala nang supremacy dito. Later on. Hindi na yung supremacy sabihin mo, mataas ang palit ng ganito. No. It won't na work that way. Kasi kailangan din gawin ni Trump yan. Alam naman ni Trump, namimiligro na nga siya doon sa tinitingnan niya sa Fort Knox. Yung alin. Yung titingnan niya sa Fort Knox kung andun pa yun, Ayan. nagdududa na silang wala doon. Yan ang Kasi, bakit? abangan natin. Ano man nangyari sa 911? Ano na nga ba yun? Paalala mo nga. Kasi nga, di ba, kaya nila, that was a self-inflicted injury. Yung nangyari sa 911. I have asked so many experts when it comes to structural rebuilding. Even those prominent sa Dubai. Kung may tendency ba talaga mag-collapse yung building na ano ilang wala.
with all those steel beams and ano. Sabi ng mga expert, hindi ganun. Not unless meron nang nakatanim doon sa ilalim na nag-trigger para kaya nag-crumple down. So with that, na-conclude mo na self-inflicted yun. Kasi they don't want to discover things out para yung tao, yung atensyon, ma-focus doon. While the almaneuvering na ma-hide uli yung katotohanan. Kasi ang mga documents nung gold sa Fort Knox nandun doon sa Twin Towers. And yun yung habol na gustong itago ulit para hindi makita na wala na doon sa Fort Knox. Yan ang masaya. Yan ang masaya. Kapag wala doon, saan nila hanapin yun? Palagay ko, tinago na rin yan siyempre ng mga deep state, no? Oh, tinago nila, natural. And ganun din yung ating jury dito sa Pilipinas, yung 400,000 metric tons ng Central Bank, wala na rin yan. Yung sa atin, Nasaan na ba yan? Kung halimbawa, kung gagayahin natin yung style ni Trump, pwede natin i-demand yun, di ba? oo, pwede. Di ba? Pwede tayong mag-rally sa Central Bank at pakita nyo kung nandiyan nga yung ginto. Pero the way it is, most of us, the Filipino people, hindi natin ito napagtuunan ng pansin na kung baga, I do still believe na secure ang future natin. Based sa mga information na personal ko mismo nakuha nung nasa abroad pa ako. Kasi itong mga information na to, hindi naman to galing sa kwento ng isang Pilipino o isang claimant kuno or what. But these persons, for one, kakwentuhan ko isang mataas na opisyal ng BP, which is British Petroleum. So, I don't believe na gagawa ng kwento yun. Yeah. Diba? Kasi mataas ang katungkulan. And remember, British Petroleum is also a parent company of Shell. Yes. And Shell ay may Sa British. investment dito sa Pilipinas. Diba? And secondly, yung supervisor ng terminal sa Shenzhen, China. At which, doon ako na-strike up na why is it na sinabi niya na we have so much wealth here, but why do we go abroad to seek employment? So, sila nga daw nag-i-enjoy So therefore, there's something na meron talagang nakatago o nakatabi para sa atin. It's only thing na hindi natin alam kasi nga itinabi nga yan, itinago. Para hindi makita nitong deep state. Maging kamo nga yung, balikan natin si Marcos, maging yung mga inareglo niya, nakatago. Pilit na binubuksan, hindi makita ang Hindi susi. makita. Nauuwi na lang siya, nauhuli na lang sila. Oh, correct. Dahil yung leader nila, pakumpiyansa. Tapos siyempre, finance ng mga napapaniwala, di ba? Sige, kami na pupunta ng Hong Kong. Bigay mo lang yung dokumento. Sasabihin naman ng siyempre, meron siyang ego Meron siyang amor proprio na, sige, dalhin nyo lang yan dun. Yung honor agad yan. Ignorante yung nakaharap, hindi nanonood sa WOT. Ito ngayon ang problema. Ito yung napapansin ko ito. Ito talaga hindi Kasi di naman, Fred, halimbawa kung sino yung unang layer na in-approach nila, nahalata niya na spurious yung document. Correct. So, ibig sabihin yan din yung mga uri ng mga dokumento na nagsisirculate dito sa atin. Nung panahon pa ni Tiburcio, pag pinakitaan ako ng ganun, ginawa mo lang yan Ganito kasi yan. Ganun din ito marahil. Kasi kung seryoso, kung totoo yun, o kung meron mang level na, o may degree na dapat paniwalaan, i-refer niya yun sa manager niya. Meron ito, mukhang totoo, wala, doon pala outright Outright. So, ibig sabihin, yung mga pagawang rekto lang yun. Hindi, tsaka, manunotice mo kaagad pagbigay siya ng document, tignan mo. Ang gagamiting font, makabago. That's right. Di ba? So, dapat, ang font niyan, hindi yung makabago. Yung dapat design. yung luma. Yung papel. Yung luma, yung font. Naku po. So, kasi noon, di ba, gamit lang yung typewriter. Letterpress. Yung typewriter, tsaka yung di ba, common noon, yung Olivetti.
So dapat, makikita mo sa document, hindi siya yung modern. Dapat old talaga, kahit mismo yung pagkakagawa lang ng font niya. Kasi ang ginagamit ngayon, puro kahit anong gawin nilang pag Photoshop or digitalize, mahalata mo pa rin. Now, ang tanong nito, itong si QB, Q and B, siya nga yung nag-udyok. Inudyukan yung dalawa. Dali nyo lang yan. Inudyukan yung Malaysian. Kasi nag-finance, nag-euro. Nakakwarta rin siya doon. O, natural. Kawawa yung nag-finance. Kawawa talaga. Kulong pa yung... Now, anong klaseng personality? Ito ibahin natin. Kasi tayo, tayo nasisisi dahil ini-interview ko raw yung mga yan. Kung hindi naman natin i-interview, paano natin madidiscover? Pero pagdating dun sa personality ng mga persons of interest natin, parang may something. Isipin mo na lang, imagine mo na lang si QB halimbawa. Okay. Ganito kasi meron yan. ding queen na nandoon sa somewhere sa Western Hemisphere. Meron ding queen na nandito lang. Ang dami nila eh. Oh. Anong meron kayong problema sa kanila? Ganito. May personality disorder ba yan, mga yan? Masakit pakinggan pero kailangan na nating i-brought up ito. Most probably, i-raise up ito eh. aside from the fact na yung sa personality, there's still somebody behind. Hindi yan magaganyan kung walang somebody behind. Para distraction? Yes. Sila pinapapront? Sila ang pinapront. Kasi doon nakapokus ang tao eh. At the same time, ang masakit pa ganito, yung mga common citizen na maralita, yun karamihang nagiging biktima. Kung ako nga na biktima eh. Nag-shoot na nga ako ng Golden Arinola eh. See? See? Now, tayo dito, we are seeking the truth. Hinahanap natin yung katotohanan dito. But we are not even far that nandun na tayo sa point ng discovery natin. Kasi nagsimula pa lang tayo. We are just starting to discover things out. But literally, yang ano na yan, that is not a conspiracy theory. May truth behind that. Now I understand better. I understand more dahil sa sinabi mo. So ang May purpose tao kung kasi ba't sa likod. yung iba gusto magsalita, nagsasalita ng ganyan. Oo. Paulit-ulit. Pupunta na ng Central Bank, pupunta ng HSBC, If wala you can nang nangyayari. remember, So ginagawa niya ito on purpose. on purpose, Para lituhin yung tao. lituhin. At hindi natin matumbok kung saan Hindi mo tayo. na. Oh, hindi mo na matutumbo kasi sa dami ba naman si ganito. Si ganito. Oh. Si ganito. Alin ba dyan? O yung isa pa, nakatatlo na yatang sa corona. Anong ginawa? Nagpunta pa ng Thailand. Sino? Si Tiburcio? Oo. May pirmahan pa doon. May ano pa. Sa isip-isip ko pa, paano magiging to? Di ba? Tama ka Oh. doon. Nakatatlo na nga Pero yata ito yun. na lang. Ito kasi may na-catch up talaga kung magandang salita. It's just one sentence. Nung huli mong guesting kay Ipe, kay Prinsipe. Di ba nung sabi niya, sa lahat ng claimants, reviewin nyo yung LOI nyo. Which is precisely correct. You have to review your LOI. What was stipulated there. And you have to act accordingly to that instruction. Letter of instruction nga eh. Tama siya. Correct yun. Pero ultimo yung letter of instruction na yan, pinipeke din kasi. Pinipeke. Yes, hindi yung talaga yan yung kailangan mong pwede mong dalhin sa bangko. Hindi din. Pag dinala mo sa bangko yung mga binibigay sa iyo na very easily. Kahit nga yung bank Naku guarantee, po. pinipeke na eh. Ay, SBLC nga, yung pinichinta dun sa HSBC na itong mga nahuli. Pineke din yan. Pinipeke din. So, Kasi malaking kumbaga malaking organization itong
Ganyan, yung scheme na yan. So sa tingin mo hindi yan pwede pang i-set aside yung issue na may personality disorders yung mga Well, kasama na siguro nagki-claim yun. na yan, no? Kasama na siguro yun. But more on may somebody behind talaga. Hindi magiging matapang yan basta-basta kung walang somebody behind. tayo, masasabi natin hindi man tayo nakwartahan. Pero masasabi mo bang nabiktima rin tayo? Ako, sasabihin ko, definitely. nabiktima ako dahil Definitely. may ilang beses na dahil kailangan mong pumasok eh. Kailangan pumasok dun sa ilusyon niya eh, kung ilusyon nga yun, para makita mo. Di ba? Pumasok ka dun sa butas para madiskubrihan mo. At kapag nakita mo, hindi nakapanipaniwala, lumabas ka. Hindi, definitely kasi biktima Pero, tayo lahat. Nabiktima tayong lahat. By Kasi principle pumasok lang. tayo, naipasok tayo dun sa banga. Alam nga namang hindi tayo magiging biktima, part tayo ng system. Ha? Alam hindi tayo biktima, part tayo ng system eh. We cannot do away with it. Not unless otherwise, we all have to unite and to get out of that system. Dito tayo namimiligro kasi hindi tayo united. Bakit hindi tayo united? Kanya-kanya. Sa Hindi. relihiyon na lang, kanya-kanya. Yung panamagan ni Prinsipe, sa tingin mo na magkaisa sila. At sa tingin mo, Hindi. may kahantungan niya. Hindi. Kasi walang nakikinig. Kanya-kanya eh. Kanya-kanya pa rin. Oo, kanya-kanya pa rin. Walang nakikinig. But definitely, whatever it is, I do believe kasi kung ano man yung na-discover ko na sinusundan ko ang timeline, lahat yun nagaganap according sa pagkasunod-sunod niya. Iba lang ang player. Iba lang ang players. Na But- inakala mong siya yung player. Oo, iba lang ang player. Now, dahil nagaganap ngayon yon, Ah. nandun na tayo sa point na yung bang paghakbak mo, that's already the finish line. Ang tanong dyan, malalaman kaya natin. Well, I-inform kaya definitely, tayo siguro. o sila-sila na lang, siyempre. May mga ganun eh, not for public consumption. Well, dito sa atin, nakikita ko, may mga discrete moves na nangyayari. Involving sino? Ha? Mo sino mga involved dyan? First Siyempre. Lady, Hindi, si Speaker, ito namang ano natin, sa gobyerno natin sa ngayon, sa kasalukuyan, wala to. It's not them. It's not them. ano mga bankero, Partly party. with the one, the previous admin. Duterte. Yeah. Mm, Ganun. But ano lang, may mga kasi, may mga times na you have to analyze things, how it works. kaya nga. Kasi ito, geopolitics it is. Magulo talaga to eh. Kumbaga, hindi to ginawa para lang maging akala natin madali. Geopolitics is chaos. Chaotic talaga Chaotic yan. talaga yan. So ever since, it now's going to the limit na pagdating sa punto na yan, magugulat na lang tayo na lahat tayo makakalabas na rin at last doon sa tinatawag nating matrix. Now, Fred, bago tayo magtapos, nasabi natin na pareho tayong mga biktima. Anong may papayo mo dun sa mga talagang gustong maniwala kahit nauntog na sila ng ilang beses, pero nandun pa rin sila na to the point na kung sino magpresenta sa kanila, madali silang maniwala. Dahil gusto nilang maniwala, anong may papayo mo sa kanila? Hold muna yung renda, rendahan muna, huwag muna kayong bumuga o obserbahan ninyo. Anong may papayo mo? Well, siguro sa premise na yan, kasi yung mga ever since, matagal na yung mga ganyan na schemes na magpapakita ng documents, mag-case yung may account doon sa HSBC Singapore, Hong Kong. Di na bago sa akin, 1980s pa yan eh.
Meron nga dito sa kamo, may... 1980s pa yan. But, all Marami those nang naloko. years na lumipas, dapat maging vigilant ka rin. Mhm. Kasi you have to scrutinize things. Lalo-lalo na yung documents. Dapat, una yan, number 1. Pangalawa, alamin mo kung yung story na binibigay niya sa'yo magkakadugtong o pinagtagpi-tagpi lang. So with that, dapat you have to restrict yourself in doing silly things para hindi ka mabiktima. Kasi kadalasan ang nangyayari, tagpi-tagping story. Why? Si Tiburcio na lang. Tagpi-tagpi. Si Queen Bee mo, tagpi-tagpi din. Yes. Kung anong masagap niya, ikakapit niya sa kanya yun. Oo. So, hindi mo pwedeng pagtahiin ang story kasi magkaiba ng timeline yan. Ano, loko-loko? Pag may nasabi, halimbawa, i-acquire niya yun. Hindi pwede. Isip ganun. niya, kanya rin yun. Oo. Siya yun. So, yun na rin ang gagawin niya yung storya. Pag hindi na nag-aantay siya ng panahon, walang nangyayari dun sa story na yan, magpapalit na siya ng script. Oo. Napansin ko yan eh. Papalit. Iba na naman yung ano, kaya yung iba nagpapalit pa nga ng pangalan. Ito ngayon ang kadalasang nabibiktima ngayon. Yung sinasabing merong banker. Ayan, isa pa rin yan, yan. May isa pa kilala yan. tayong gano'n. Diba? Pero, kasi ang story na yan, when it comes to banker, that came about after the World War II. Mm. Totoo yun. May marami ditong nakabaon na inaitago. But, at whose capacity na yan ay real or fake? Nasaan ngayon yung mga yan? Ikaw ba talaga ang may hawak niyan? At paano mo maibababa yan? Paano mo mailalabas? Paano mo may Yun din ang mga issue gano'n. Kaya nangyayari, ilalabas namin, pero kailangan namin ng malaking pera. Wala kaming pera. Magsusulisit. Panghihingi dun sa mga naniniwala. Hanggang sa talagang hindi feasible, sabihin niya, pwede na 200. Nandyan na yung 200. Pero hindi pala feasible nung actual na. Kailangan pala 2 million. Nagastos na lang yung 200,000 na wala na. Lalabas tuloy na yan. Na-scam yung mga nagbigay na paniwala. Hindi lang yan. Meron pang dito. Yung bago ngayon. Ibang style naman. Ano yun? Ano yun? Yung bago ngayon. Ganito. Just recently, there were numerous persons na tumatawag sa akin. Meron daw silang paren sa labas na may malaking pondo. We're not talking millions, ha? We are talking billions in terms of dollars. Dollars pa. Gusto nilang ipasok dito. But to get rid, hindi sila masita ng AMLA. Ayan. Gusto daw nila ipasok kung mayroon tayong legal na foundation para dyan nila ipasok. Kasi magiging Laundering tax na free yan. yan. Laundering na yan. Sabi ko, gusto niyo pa ako isabit at ipakulong. Bakit kailangan nyo ng foundation? Pwede naman kayong mag-create ng sarili nyong foundation kung tutungang may pera kayo. You can apply. Yung mga gano'n na marami talagang money laundering schemes. And isa sa mga guilty dyan, ay yung mga bangko mismo. Pero siyempre, Hindi nga naman kasi, nila ang system ng natin ngayon, di ba meron tayong ISO 222 ngayon na ini-implement. Bago yan. Bago yan. Oo. Yan yung pag nawala na yung old system ng DS, yung SWIFT, papalit ngayon yan. ISO. Kaya nga, nag-aano ang mga bangko. So yung mga bangko nakikita natin nagsasara hindi makakomply yung binibenta na lang nila sa video. Inaano na lang para Okay. kumbaga insolvency. So we will see what Alright. comes. Sige. What goes around Will come around. will come around, but definitely Okay. So, it will be sooner. We will order pa tayo ng isa pero kailangan sige. nating i-off na Okay. to. And Para we sa will susunod have naman. a next. Panoorin nyo po sa channel nating Ka-Anton Reports ito. Itong aming broadcast ni Ed. Nandito kami sa Perk, Ano ba to? Perk Cafe. Perk, Perk Cafe. Perk Central Cafe.
Central Perk, hindi Central Park, sa Central Perk Cafe. Ang ganda ng ambience dito. Very peaceful, nasa city kami pero para kaming nasa liblib na lugar. Hanggang sa susunod. Maraming salamat at wag niyo pong i-miss itong aming conversation with Fred. Nagiging regular na to kahit twice a week, twice monthly. And please don't forget to like, share, and permitting, subscribe. we could continue things out. Sige. I hope so.